Hello guys, tara na at ating alamin ang topic sa araw na ito. Ang kakaibang rebulto sa aklat ng Daniel chapter 2. Ngunit bago tayo magpatuloy ay pakihit muna ang like and subscribe button para ma-update ka sa susunod na mga topic. Huwag ring kalimutang i-hit ang notification bell para iyong masubaybayan ang susunod na mga videos. Mayroong isang hari sa kaharian ng Babylonia na nagngangalang Nebuchadnezzar. Ang haring ito ay nanaginip ng isang panaginip na sa kanyang paggising inabagabag ang kanyang isipan dahil kanyang nakalimutan kung ano ang kanyang panaginip. Alam niya na mahalaga ang panaginip na iyon, ngunit ang problema ay nakalimutan niya ang panaginip. Kaya pinatawag niya ang kanyang mga alagad na mga magicians, astrologers, sorcerers, at mga Chaldeans upang sabihin sa kanya ang nakalimutang panaginip. Ngunit ang lahat ng mga taong ito ay walang kakayahan na sabihin sa kanya ang kanyang panaginip. Kaya sumiklab ang kanyang galit at nagbanta na kung hindi nila masasabi sa kanya ang panaginip, ay silang lahat ay papatayin. Mayroong mga matatalinong mga kabataang Hebreo na galing sa bansang Juda na nabihag sa Babylonia at sila din ay napili sa pagsasanay sa palasyo ng hari upang pag-aralan ang lahat ng mga kaugalian ng Babylonia. At ang mga kabataang ito ay sina Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. At ang mga kabataan ding ito ay nakarinig sa banta ng hari na papatayin ang lahat ng mga matatalinong mga alagad ng hari kung hindi nila masasabi sa hari ang kanyang nakalimutang panaginip. Kaya si Daniel ay nakiusap sa hari na wag muna silang papatayin. Sila ay humingi ng palugit sa hari na bigyan pa sila ng ilan pang mga araw upang sabihin niya sa hari ang panaginip. Kaya sila ay nanalangin sa Diyos at humingi ng tulong dahil kapag hindi nila maibigay sa hari ang nakalimutang panaginip, silang lahat kasama ng mga matatalinong mga tao sa Babylonia ay mamamatay. Dahil dito ay sinagot ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga lingkod at ipinakita ng Diyos kay Daniel sa pamamagitan ng pangitain sa gabi ang nakalimutang panaginip ng hari at ang kahulugan nito. Kinabukasan ay pumunta na si Daniel sa hari upang sabihin sa hari ang kanyang panaginip. Tinanong siya ng haring Nebuchadnezzar kung kaya ba niyang ibigay sa hari ang panaginip at ang kahulugan nito. Kaya sabi sa Daniel chapter 2, verse 27, si Daniel ay sumagot, "Walang pantas, mga engkantador o mga salamangkero man ang makapagpapakita sa hari ng hiwaga na hiningi ng hari. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinaalam sa haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay ang mga ito." Verse 29, "Tungkol sa iyo, O hari, habang ikaw ay nasa iyong higaan, ay bumaling ang iyong mga pag-iisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At siya na naghahayag ng mga hiwaga ay ipinaalam sa iyo kung ano ang mangyayari. Ikaw ay nakamasid, O hari, at nakakita ka ng isang malaking rebulto. Ang rebultong ito, makapangyarihan at lubhang makinang, at tumayo sa harapan mo at ang anyo nito ay kakilakilabot. Ang ulo ng rebultong ito ay dalisay na ginto, ang dibdib at mga bisig nito ay pilak, ang tiyan at ang mga hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal, ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging putik. Patuloy kang tumitingin hanggang sa may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa rebulto sa mga paa nitong bakal at putik at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal ng putik, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkadurog-durog at naging parang dayami sa mag-iikan sa tag-araw. At ang mga ito ay tinangay ng hangin, ano pa't hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Siguro kung ikaw ang hari ay magiging ganito ang iyong reaksyon. Marahil ikaw din ay magtatanong kung ano naman ang kahulugan ng panaginip na iyon. Kaya simula sa verse 37 ay ibinigay ni Daniel ang kahulugan ng panaginip ng hari. Ito ang pagkakasabi. Verse 37, "Ikaw, O hari, ay hari ng mga hari, na binigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, kalakasan at ng kaluwalhatian.
Ikaw ang ulong ginto. Namangha ka ba? Ang kahariang Babylonia pala ay simbolo ng ulong ginto ng malaking rebulto sa panaginip ng hari. Ang kahariang Babylonia ay nagpasimulang maghari sa kasaysayan ng mundo noong 605 to 539 BC. Ang kahariang Babylonia ay tinaguri ang ginto sa kanyang kapanahunan dahil kahit ang kanilang mga pader ay pinapalamutian ng ginto. Ayon sa kasaysayan, mayroong 200 mga pader ng templo na may palamuting ginto. At sa loob ng syudad ay matatagpuan din ang templo ng kanilang kinikilalang Diyos na si Marduk. Ito ay may taas na 71 talampakan. Sa loob at labas ng pader ng templong ito ay napalamutian rin ng napakaraming ginto. At sa isang templo pa lang ay 18 tulinadang ginto na ang inilagay. Ito rin ay nakikilala sa nakakamanghang hardin na tinatawag na Hanging Garden of Babylon, na isa sa kinikilalang na pabilang sa 7 Wonders of. At dahil sa dobling makapal at napakataas na mga pader nito, ay siguradong ang mga kalaban ay tila papasok sa butas ng karayom bago nila matalo ang Babylonia. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ulong ginto ang pagkakalarawan ng Diyos sa kaharian ng Babylonia. Ang mga arkeologo ay nakahukay ng isang tablet na tumutukoy sa Babylonia at ang nakasulat ay, "May it last forever." Ngunit nag-last forever ba ang Babylonia? Hindi. Kasi natapos din ito at sinakop ng sumunod na kaharian na sumisimbolo ng dibdib na pilak. At ang Babylonia ay naghari lamang ng 66 years mula 605 hanggang 539 BC. Ayon sa verse 39, pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo. Tanong, anong kaharian ito? Ang kaharian ito ay ang kaharian ng Medo-Persia, na ang hari ay ang sikat na hari na si King Cyrus. Paano naman natalo ng Medo-Persia ang Babylonia kung ito pala ay matibay? Dahil hindi kayang pasukin ng Persia ang dobling pader ng Babylonia, ay pinaliko ng mga Persians ang tubig sa ilog ng Euphrates sa pamamagitan ng paghuhukay, at ang tubig na ito ay dumadaan sa gitna ng lungsod. Dahil dito ay natuyo ang ilog at libre silang nakapasok sa lagusan ng tubig papasok sa syudad, at pinasok nila ito sa kalagitnaan ng gabi na kung saan ang mga kawal ay mga lasing dahil nagdiwang ang Babylonia noon ng 1 linggong pagdiriwang ng kanilang kapistahan, at hindi na nila namalaya na sasakupin na pala sila sa gabing iyon. Kaya noong 539 BC, ayon sa kasaysayan, ay natalo ng Medo-Persia ang Babylonia at ang mga Persians ang sumunod na naghari. Ang pangyayaring ito ay nakaukit sa batong tinaguriang Cyrus Cylinder, na kung saan ay nilalarawan ni King Cyrus kung paano nila sinakop ang Babylonia. At ang kahariang Medo-Persia ay naghari mula 539 to 331 BC. Ayon sa verse 39 sa ating pagpapatuloy, at pagkatapos mo ay babangon ng ibang kaharian na mababa sa iyo. Refer ito sa Medo-Persia at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. Sabi dito, ang sumunod na naghari ay ang ikatatlong kaharian na sumisimbolo sa tansong baywang at hita ng rebulto. Ayon sa kasaysayan, ay natalo ang mga Persians noong 331 BC ng kahariang Gresya. Ang Greece ay naghari mula 331 to 168 BC. At ito ay pinamumunuan ni Alexander the Great. Ang haring ito ay tinawag na The Great dahil siya ay 22 years old pa lamang ay halos nasakop na niya ang napakaraming bansa. Siya ang pinanggalingan ng katagang I saw, I came, I conquer. Ayon sa kasaysayan, siya ay namatay sa edad na 32 years old matapos niya sakupin ang napakaraming bansa. Ang iba ay nagsabi na ang kanyang kinamatay ay ang sakit na malaria, samantalang iba naman ay dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Ngayon ay dadako na tayo sa mga binting bakal ng rebulto. Ayon sa verse 40, at magkakaroon ng ika-4 na kaharian, kasintibay ng bakal, sapagkat ang bakal ay nakakadurog at nakakawasak ng lahat ng bagay. At gaya ng bakal na nakakadurog, kanyang dudurugin at babasagin ang lahat ng ito. Kung kasaysayan lang din ang pag-uusapan, ay walang duda na ang ika-4 na kaharian na naghari kapalit ng Greece ay walang iba kundi ang Rome. Ang kahariang Roma ay sumisimbolo sa binting bakal ng rebulto. Ito ay nilalarawan sa bakal dahil sa tibay ng kahariang ito ay walang makakatalo. Kung iyong napapansin ang haba ng binti ng rebulto, ay ganun din kahaba ang mga taon ng paghahari nito
na umabot sa loob ng 500 years. Ito ay naghari mula noong 168 BC hanggang 476 AD. At kahit pa man noong kapanahunan ni Jesucristo ay ang mga Romano ang nagahari. Ayon sa verse 41, kung paanong iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ay may bahaging putik na magpapalayok at may bahaging bakal, ito ay magiging kahariang hati. Ngunit ang pagiging matigas ng bakal ay tataglayin nito. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nakahalo sa putik. Verse 42, kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, ang kaharian ay may bahaging matibay at may bahaging marupok. Verse 43, kung paanong iyong nakita na ang bakal ay nahaluan ng putik, pagsasamahin nila ang kanilang mga sarili sa binhi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakahalo, kung paanong ang bakal ay hindi humahalo sa putik. Kahit gaano pala katibay ang kahariang Roma, ito rin pala ay dadako sa pagkakawatak-watak. Kung iyong napapansin, ang tibay nito simula ng binti hanggang sa mga daliri ay wala kang masasabi. Ngunit pagdating sa mga daliri, ito ay hindi na gaanong matibay. Ito ay patunay na ang putik at bakal ay hindi magkakahalo. Kaya noong 476 AD, ang kahariang Romano ay nabuwag at ito ay nahati sa 10 kaharian. Kung iyong nakita ang 10 mga daliri ng rebulto sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, ay nahati din sa 10 ang Roma. Ito ang mga pangalan ng 10 kaharian ng Roma na nahati sa 10. Ito ay ang mga sumusunod: Alemanni, Burgundian, Franks, Lombards, Saxons, Suevi, Visigoths, Heruli, Vandals, Ostrogoths. At ito naman ang pangalan ng mga kahariang ito sa ating kapanahunan ngayon. Alemanni, sila itong mga Germans. Burgundians, sila itong mga Swiss. Franks, sila ang mga French. Lombards, ang mga Italians. Saxon, ang mga English. Suevi, ang mga Portuguese. Visigoths, ang mga Spanish. At ang 3 kaharian na Heruli, Vandals at Ostrogoths ay nawala sa kasaysayan. At yan ang inyong pakaabangan sa susunod na mga topic. Upang magkaisa ay pinilit din naman ng mga kahariang ito na magkasundo ngunit sila ay nabigo. Sinubukan nilang pinag-asawa ang kanilang mga angkan ngunit hindi pa rin sila nagkakaisa. Kaya mula noong unang siglo hanggang 2 siglo ay mayroong intermarriages na nangyayari sa Europa sa pagnanais na sila ay magkaisa ngunit hindi pa rin nagkaisa. Maraming mga taong sumubok na pag-isahin ang Europa. At isa na nga dito si Napoleon Bonaparte. Mayroong isang pastor na nagsabi kay Napoleon na hindi niya kayang pag-isahin ang buong Europa. Ngunit sumagot si Napoleon at nagsabi na, kahit pa ang Diyos ay hindi makakapigil sa akin. Ngunit sa labanan sa Waterloo ay nabigo si Napoleon at inamin niya dito na hindi niya kayang hamunin ng Diyos. Sinubukan din ni Hitler pag-isahin ngunit hindi rin siya nagtagumpay. Sinubukan rin ng communism ngunit ito ay bigo rin. Sumubok rin ang European Union, ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Sabi sa verse 43, kung paano ang bakal ay hindi humahalo sa putik, ay wala rin kahit sino mang mga tao ang kayang pag-isahin ng nawasak na kahariang Romano. Ayon sa verse 44, at sa mga araw ng mga haring iyon, ito ay refer sa 4 na malalaking mga kaharian na nagdaan. Ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man nito ay iiwan sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon at ito'y mananatili magpakailanman. Verse 45, kung paanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa pamamagitan ng kamay at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang putik, ang pilak at ang ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito ay mapagkakatiwalaan. Sabi dito na pagkatapos na maghari ang lahat ng mga kaharian mula sa ulong ginto na Babylonia, sa balikat at dibdib ng Medo-Persia, sa bakal ng mga binti na sumisimbolo sa Roma at sa 10 mga daliri ng mga paa na kahariang Roma na nagkawatak-watak, ay magtatayo ang Diyos ng isang kahariang sumisimbolo sa isang bato. At ang batong ito ang dudurog sa lahat ng mga kaharian mula ulo hanggang dulo ng mga daliri ng rebulto.
Ang kaharang ito ay walang iba kundi ang kalawang pagdating ni Kristo Jesus. Kung paanong ang bato ay tumama sa dulong bahagi ng mga kuko ng rebulto at winasak ang buong rebulto, si Kristo din ay babalik sa katapusang bahagi ng panahon ng mundo. Since na tayo ay nabubuhay na sa huling bahagi ng panahon ng mundo, siguradong ang paparating na kaharian ng Diyos ay magaganap sa ating kapanahunan. Pagkatapos mong napag-aralan ang kasaysayan ng mundo sa pamamagitan ng panaginip ng Haring Nabukadnezar, handa ka na bang salubungin si Kristo? Nasa iyo ang pagpapasya. Kung iyong nagustuhan ang video ito, ay maaari kang mag-comment sa ibaba at huwag kalimutang i-hit ang like at subscribe button upang ma-update ka sa susunod na mga exciting na mga topic. Thank you and God bless.